namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-4 na linggo ng Quaresma. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benyo Cota, katuwang na rektor ng Echesyar. Magsitayo po lahat. Magpalinawa ng Panginoong Yesus ang ilaw ng sanlibutan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyo na. At sumainyo. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon mawingin sa ating mga puso ang lahat ng pumipigil sa ating mamuhay sa paglago ng kanyang biyaya. Para sa mga pagkakataong pinili namin mabuhay sa dilim ng pagkakasala sa halip ng saliwanan ng pagiging kaibigan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nagpabulag kami sa aming kapusukan at kami nalayo sa liwanag ng iyong kinaroroonan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong pinili namin ang panandaliang tingin ng mga makabundong kasiyahan sa halip ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pananampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay nakadudulot ng huwag masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak.
Nang magkaharap-harapan sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinilang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinilang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hese, wala ka na bang anak, hindi yan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastor na ang mga tupa. Sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na pinatiliyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hiniram ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisigla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Pastor ko ay Panginoong Diyos, hindi ako At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kariglan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggala. Pastor ko ay Panginoong Diyos, hindi ako Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang tulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay lansan, at pati na ang kalis ko ay iyong inaaapaw. Pastor ko ay Panginoong Diyos, hindi ako Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin, tatagayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalaki at mananakit. Pastor ko ay Panginoong Diyos, hindi ako Pastor ko ay Panginoong
Magbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang binubungan ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiya-hiyang panggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalatad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit kayo? Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan. Noong panahon yun, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siya isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat natin gawin ang mga ikinagagawa ng nagsugo sa atin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng puti. Ibinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon. Ganyan na ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y namapalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan na. Hindi, kamukalang, wika naman ang iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng puti at itinalid sa ating mga mata. Pagkatapos sinabi sa atin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulan. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng puti at padilagin ang bulan.
Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahilan niya ng putik ang aking mga mata, nagdilaw sa buhok, pagkatapos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilid ang araw ng pamamahilan." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay?" Kaya tinanong nila uli ang dating ulan, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang nasasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ang mga Hudyo na siya'y dating ulan. Kaya ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon at tinanong sila, "Anak ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na ulan? Bakit nakakakita na siya ngayon?" Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam po namin siya ang aming anak at siya'y ipinanganak na ulan. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpalila sa kanya. Siya na po ang tanongin ninyo. Siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili." Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkakaisahan ng mga Hudyo na itiwala sa sinagoga ang sino magpapahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y may sapat na gulang na, siya po ang tanongin ninyo." Kaya muli nilang ipinatawag ang dating ulan at sinabi sa kanya, "Sabihin mo ang totoo. Alam namin makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi." Tugon niya, "Isang bagay ang alam ko. Dati akong ulan, ngunit ngayon nakakakita na." "Ano ang ginawa niya sa iyo?" tanong nila. "Paano niya pinadilat ang iyong mga mata?" Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Anong ibig ninyong marinig ulit? Ibig din ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y inalipos pa nila. "Ikaw ang alagad niya," sabi nila. "Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Iyan nga po ang kapakatakan. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayon pinadilat niya ang mga mata mo. Alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpadilat ng mata ng taong ipinanganak na ulan. Wala pong makagagawa ang taong iyon kung siya hindi mula sa Diyos. Kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin," at siya'y idinawala nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay idiniwala ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki na matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa Kanya." Siya'y nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga ulan at mabulan ang mga nakakakita." Naminig ito ng ilang Pariseo malapit sa kanya, at siya'y tinanong, "Ibig mo bang sabihin, ulan din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo'y ulan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Sadyang napakaganda at punong-puno, napakayaman sa kahulugan at sa aral ang salita ng Diyos. Sana'y magkaroon tayo ng ganong pagkauhaw, pagkagutom sa salita ng Diyos. Ito mga araw ng Kwaresma ay pag-anyaya sa atin para mas idulog natin ang ating buong katauhan, pag-iisip at ang puso para sa mga salita ng Diyos. At narinig natin ang salita ng Diyos, ang tunay na mga pagpapagaling ng ating kabulagan. Hindi kabulagan ng mga mata, kung hindi ang pagkabulag ng ating mga puso. Sa isang international school, tinanong ng isang guro sa kanyang grade 3 students, sino sa palagay niyo ang pinakatanyag, pinakabantog na taong nabuhay dito sa daigdig? Sabi nung yung Irish na bata, si Saint Mark po. Mali, sabi nung guro. Sabi naman Scotland, siya po ay si Saint Andrew. Mali pa rin, sabi ng guro. Bibigyan ko ng premyo ang sino ba makapagbibigay sa akin ng tamang sagot. At marami pa ng mga batang sumagot. Tapos tumayo yung Hudyo na bata at ang sabi, si Jesus po, tama ka, sabi ng guro, halika rito, kunin mo yung iyong premyo. Tapos pagkaabot, tinanong lang ng guro, ikaw ay Hudyo, pero bakit si Jesus ang sagot mo? Sumagot ang bata, in my heart, it is Moses, pero sayang ang premyo. Kadalasan, ganoon din tayo. Sinasabi natin sa panlabas, sinasabi natin sa pananalita. Pero ano ang nasa loob ng ating puso? Narinig natin doon sa unang pagbasa sa paghira ng hari ng Israel. Hindi sa panlabas na katauhan o yung patayang na ginagamit ng mga tao, pumipili ang Diyos. Nakakita niya ang nilalaman ng ating mga puso. Kaya dito po sa ating pagbasa ngayon, according to Father William Bosch, there are 3 types of blindness. Yung una, yung physical blindness na alam natin. Trahedya ito. Nakakalungkot para sa isang taong mabuhay na bulan sa kadiliman. Meron isang bata, kung siya ay 10 taong gulang, sinabi niya sa kanyang tatay, Father, when I grow up, I'd like to be a harness maker, just like you. Kaya sinabi nung tatay, bakit hindi pa natin umpisa ngayon? Kumuha siya ng isang papirasong pala, nilagay niya ng design at binigay sa bata yung hole puncher. At sabi, sige, pupukin mo yan at sundan mo lang yung design. Dahan-dahan lang, baka mapukpukan ng martilyo. At habang ginagawa ng bata, tumalsik yung hole puncher, tumama sa kanyang kaliwang mata. Dali-dali siya ay nagulat. A few years after, the other eye also became blind. At habang isang araw na nakaupo yung bata sa isang hardin, may nagbigay sa kanya ng pine cone, ang ilalim sa pine tree. Tapos sinasalat niya, at pagkasalat niya doon sa mga nakaupo doon, nagkaroon siya ng ideya. Sabi niya, pwede kaya akong gumawa ng alphabet, basihan dito sa mga nakaupo, at ganoon ang nangyari, at doon nabuo yung Braille system para sa mga bulan. Hindi pa rin sila nakakakita, pero nabuksan ang kanilang pag-iisip sa mundo dahil nakabasa na sila at natuklasan na nila ang kagandahan ng daigdig. Meron namang tinatawag na psychological blindness. Several years ago, matagal na, may mga 100 mahigit na kababaihan mula sa Cambodia, mga refugees. Nagpunta sila sa US, tinignan at sinertify sila ng mga doktor na sila ay tunay na mga bulan, hindi nakakakita. Pero yung mga daluhasan ophthalmologists, ay walang makitang ugat o sanhi o any physiological root or reason why they should be blind. Yun ang tawag pala ay hysterical blindness. Dahil doon sa mga nakita nilang kalupitan na ginawa ni Pol Pot, yung tinatawag na mga killing fields. Dahil doon sa experiences nilang mga
hindi nila matanggap, nagkaroon sila ng psychological blindness. Meron din tinatawag, at ito ang sinasabi sa atin ngayon, yung spiritual blindness, yung pagkabulag ng ating kaluluwa. At dito, meron isang doktor, bata ang kanyang mga ginagamot, child oncologist, at nakikita niya kung paano naghihirap ang mga bata na mamatay sa murang edad. Merong isang bata mamamatay ng leukemia at yung sa kanyang ama, bigla na lamang tumayo siya, bumangon siya, at sinabi niya, nakakita ako ng mga anghel. Ang gaganda nila umawi at punong-puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Humiga siya at dahan-dahan namatay. May ngiti sa kanyang labi. Yung doktor na tumitingin sa kanya ay isang atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Pero dahil sa nakita niya sa bata ito, bumalik ang kanyang pananampalataya. Nabuksan muli ang puso ng kanyang pananampalataya dahil sa patotoo ng isang bata. At ito ang hamon sa atin. Tayong lahat ay mga bulag din na certain degree. We are also blind to the works and goodness of God around us. Kamukha ng mga Pariseo, nakita na nila ang isang tao hindi nakakakita mula nang ipinanganak. Ayaw pa rin nilang tanggapin na ito ay galing sa Diyos. Dahil sa tragedya ay hindi nila matanggap. Sinasabi nila, makasalanan ka, kaya ka ipinanganak na bulan, o ang iyong mga magulang ay makasalanan. Ganito rin kumisa ang ating attitude, no? Diyos sa mga kahirapan natin sa buhay. Pinaparusahan ako ng Diyos. Kaya ganito ang dumarating sa akin. Kaya nagkasakit ang aking anak. Kaya nagkaroon ng maluwang karamdaman ang aking asawa. Kaya namatay na maaga ang aking minamahal. Dahil pinaparusahan ako ng Diyos. Malinaw na malinaw, sinabi ni Jesus, hindi siya ipinanganak na bulag dahil siya ay nagkasala o ang kanyang mga magulang. Ipinanganak siya bulag nang makita ang kapangyarihan ng Diyos, nang makita ang kadakilaan ng Diyos. God allows suffering for us to realize and open our eyes that God is the creator of everything and He is the source of all goodness. At ang lahat ng kagalingan ay makita natin sana na nagmumula sa Kanya. Yung pagpapakasakit, suffering is related to love. Alam natin, kapag nawalan tayo ng isang minamahal, tayo ay malulungkot. Kaya kung hindi tayo nagmamahal, hindi tayo makadarama ng lungkot, hindi tayo makadarama ng pagkawala. Dahil ang isang bagay na nawawala o isang tao na walang halaga sa atin, hindi natin pinapansin. Kaya ang tanong, pipiliin ba natin huwag na lang magmahal para hindi na tayo masaktan? Hindi na lang tayo magmamahal sa Diyos para hindi na tayo makaranas ng pagpapakasakit sa buhay? Ito ang dapat sagutin natin ng may buong pananalig sa Diyos. Buksan nawa ng Diyos ang kabulagan ng ating mga puso nang makita natin ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kadakilaan. Si Jesus ang tunay na liwanag natin sa ating buhay. Amen. Panginoon.
Jesus sa ating buhay at ang tungkulin nating mabuhay bilang mga anak ng liwanag. Nakababalik sa ating kahilaan, tayo ng tulong ng biyaya ng Diyos para sa ating sarili at lahat ng mahal natin. Ang ating itutugon, Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa simbahang paglahat, ang mag-anak ng Diyos sa lupa. Nawa, kapag niyang kampanan ang kanyang misyon bilang ilaw ng lahat ng bansa sa kanyang katapatan sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa Santo Papa, ating obispo at mga kuratoroko, ang kanilang mabuting halimbawa naway laging maging inspirasyon at pampasigla sa lipunang sadlak sa maraming uri ng kahiwalayan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa lahat ng magulang at mga guro, sila naway maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak at mga estudyante at makapagpatatag sa kanila laban sa lahat ng sama sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa ating kabataan at lahat ng nangangarap ng higit na magandang daigdig. Nawa, maunawaan nilang magkakatotoo lamang ang kanilang pangarap kung sila mananatiling tapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa ating lahat at mga pinanalangin, tanggihan nawa natin ang mga gawa ng kaliliman at mabuhay tayo tuwing nasa ningning ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Nainig natin panalangin ang ating mga pansarili at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Panginoon Jesus, Ikaw ang ilaw ng aming buhay. Liwanagan mo ang aming isipan upang makita namin ang ningning ng iyong katotohanan. Linisin mo ang aming mga puso upang mahalin namin ito at ibayan mo ang aming mga kalooban upang ito'y matapat namin panindigan. Ikaw na nabubuhay at nagbibigay magpakailanman. Amen. Magsiupo po. Magsitayo po na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkakain ay karugan ng Diyos ang mga kapangyarihan. Mga naming lulikha, para sa paghahain na bibigay kadalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalaking pagdalangin, hindi na dalangin na aming nawa maidanan. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang ay maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. At siya kasalamatan. Ang maraming makapangyarihan. Tunay na maapang na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Mabuti niya, minabuti niya pagiging dinaiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananabik, nahahanto sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kami ipinanganak na umunan bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitagpo bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami naguhuli sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Nagbubunod ang langit at lupa, naglalamitan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang ang marito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Ginawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at mga buhay, Panginoong sungkuhan, Poong Jesus, sa aming mahal, itas mo ang iniwalaan. Poong Jesus, sa aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang ginagawa natin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin natin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabilang ng puso niya si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na halugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, idulog natin sa Ama na hilugin niya ang pagkabulag ng ating mga puso. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa ngayon, Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling.
sinuot ko na ating design ang pagdalangin para sa kapayapaan. Kami noon, sa panahon ng mga kailangan, ay humingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamaya sa nabagang ng pagkawasan ng kapaligiran pinagkaloob nila sa amin. Bunga ng malawak ang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ng kami sa paglakas upang maipalagaran ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan, at kapayapaan. Sa limang labanan, ituro niyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigay, sa kalalitaan ang kaluto sa kanilang maayos na pamumuhay. Kung magliligabaw ang pagkamakasalib, ituro niyo sa amin ang kababaang loob, sa kawalang katarungan, matutunan sa namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may hindi pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maiapit po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip ng kalimangan, maglingkod sa halip ng kapatikuran. Huwag po sana kami ng paghangad ng karangyaan at punuin mo kami na imong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan mo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ang bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, magsitayo ka. Manalangin tayo. Pangalawin pa pagmahal, tinataglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, taglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat namin isaloob na iyong ikinalulod ay lagi namin isaisip at ikaw ay aming wagas na malibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan namin. Amen. Sandali po namin, hinihilig ang inyong pansin. Ngayong panahon ng Quaresma, ang Stations of the Cross ay gagawin sa prominent area tuwing Biyernes pagkatapos ng gabi sa Sacred Heart of Jesus sa alas 5:30 ng umaga. Maraming salamat. Tagawin na po natin ang muling pagbabastas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iligtas nawa ng Diyos ang inyong mga puso sa paninira ng kasalanan at pagbabayad kayong mabuhay sa ningning ng kanyang pagmamahal. Amen. Patatagin nawa kayo ng Diyos sa mga pakikibaka sa buhay at iligtas kayo sa lahat ng pangabi. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng lalong malinaw na pagkamakilala sa mga katotohanan ng ating pananampalataya upang maakay ninyo ang iba upang magpahalaga at manindigan dito. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat.